Let's all stand up in respect to the word of God. Okay, so basahin natin itong Matthew 23 verse 14. Sabi dito ng Panginoon, "Go unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye devour widows' houses, and for a pretense to make long prayer. Therefore ye shall receive the greater damnation." Okay? Tandaan nyo, it's with definite article, the greater damnation. So, okay, sa isang bahagi pa ng salita ng Panginoon, we read James chapter 3 verse 1. "My brethren, be not many masters." When you say masters, anak, teacher yan sa ibang salin. "Knowing that we shall receive the greater condemnation." Okay, parang pareho lang, di ba? Kumbaga, yung isa greater damnation, isa greater condemnation. So pag-aaralan natin, ano ba yan, yung greater damnation or greater condemnation? That would be our topic for today. So makakaupo na kayo mga anak. Okay, so ang tao, anak, nung siya ay nagkasala, di ba, sa Panginoon, ay God pronounced punishment doon sa dalawang mag-asawa, di ba? So lahat ng mga tao na ipapanganak sa pamamagitan ng dalawang mag-asawa, sino yun? Si Eva at si Adan, ay kalakip nila yung lahat ng sumpa na pinronounce ng Panginoon sa kanila. Okay? Kumbaga, ang Panginoon ay may batas di ba? Yung batas niya na every tree will bring forth its kind. So dahil makasalanan yung naging magulang natin sa Hardin ng Eden, Eva at Adan, sila ay magsisilang ng mga tao na mga makasalanan din. At kalakip ng kasalanan natin o pagiging makasalanan natin ay sinusumpa ng Panginoon. So may dalawang klase ng pagpaparusa ang binigkas ng Panginoon sa kanila, di ba? Kumbaga, kumbaga, they were driven from the presence of the Lord Tama ba? So spiritually, Aaron, kumbaga, sila ay patay. Kasi napahiwalay sila sa presensya ng Diyos Diba? At ang gumawa niyan yung kasalanan. So spiritually, patay sila. And therefore, kapag spiritually dead ka, ang punta mo ay impyerno. At sa darating na paghatol, kung ikaw ay hindi nakapagsisi at ikaw ay unbeliever, ay iaanihilid ka doon sa saan? Sa lake of fire. Okay? So yun yung isang punishment ng Panginoon. It's the life after death, di ba? Ang tao hindi naman pag namatay siya, it's not the end of it Meron siyang kaluluwa na haharap din sa Panginoon sa paghatol. So kung impyerno ka, kung ikaw ay hiwalay sa Diyos Tama ba? Just like kumbaga yung rich young ruler, di ba? Pumunta siya sa impyerno. Bakit? Kasi hindi siya nakapagsisi. Nasabi ni Brother Branham, binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos kumbaga na makasunod sa kanya. Di ba? Sabi niya, Master, diba? O Rabbi, how can I inherit eternal life? Pero nung binigay ng Panginoon yung kanyang paraan para magkaroon ng eternal life, sabi niya, "Sell all that thou hast and follow me." Okay, meron na sana siyang eternal life kung siya ay sumunod. Kaso lang anak, dahil nalungkot siya, marami siyang kayamanan, and so therefore, tinanggihan niya yung offer ng Panginoon o yung instruction ng Panginoon. Nasaan siya nasumpungan? Doon sa impyerno. Okay, so for sure, Aaron, pag binuhay siya uli ng Panginoon sa second resurrection, he will be annihilated, di ba? Yung kanyang triune being ay i-annihilate doon sa lake of fire. So, ang tao, anak, ganun din kapag hindi siya dumating sa pagsisisi at hindi siya tumanggap sa biyaya na iniakda ng Panginoon para ang tao ay maligtas. So, ano yung unang punishment? Yung life after death, di ba? Merong paghatol na kumbaga, haharapin ng tao. Impyerno at saka yung yung lake of fire. Pero Aaron, bago mamatay si Eva at si Adan, meron ding nagbago sa pamumuhay nila, bilang kaparusahan ng Diyos. 'Di ba? Dati hindi sila nagkakasakit. 'Di ba? Hindi sila tumatanda. So, yun ay kaparusahan ng Diyos dito sa lupa dahil hindi naman life after death yun Tama ba? Dito sa lupa, naging sila hindi na sagana ang buhay nila. They needed to work for the food para sa pangailangan nila dito sa laman, di ba? Habang nabubuhay sila dito. At dumating yung mga tinik di ba? Yung mga tinik sa
sa mga halaman. And that signifies, anak, na ang tao ay dadanas ng pagkakasakit. Okay? At tumatanda ang tao at dumating siya, anak, dumating siya nang dahil sa pagpasok ng kasalanan, ang tao ay dumanas na ng maraming mga kapigatian, kalumbayan, kamatayan, pagkakasakit. Kailan nangyayari yun, Aaron? After this life? Hindi, dito. Bakit? Kasi pumasok yung kasalanan. So, dalawa yung punishment ng Diyos sa tao. Sa buhay na ito at sa darating na buhay pagkatapos ng tao ay mamatay. Okay? Ganun kabagsik, Aaron. That's the cruelty of sin. Baga yan ang ginawa ng kasalanan sa sanlibutan nang tayo ay napahamak. Ngayon, Aaron, ang mga ministro, ang ibang mga mananampalataya o ibang mga naniniwala sa Biblia, ang akala nila, Aaron, yung greater punishment na tinatawag, they have misconception about it eh. Ang akala nila, pag mas masama ka dito sa lupa, anak, yung ginawa mong kasalanan ay, let's say, ikaw ay tawag na ito, halimbawa, kunyari, ikaw ay nang-hold up lang. Okay? Doon, pag namatay ka, paparusahan ka ng Panginoon, sabi nila, you will spend, a length of time doon sa lake of fire ng panahon na hindi kasing haba nung mga tao na nang-hold up na pumatay pa. Kasi ikaw nang-hold up ka lang eh, o siguro yung nagsinungaling ka lang. Okay, may nangupit ka lang ng kaunti. So, kasalanan yun. So, therefore, pagdating daw doon sa kaparusahan ng Diyos, sa white throne judgment, ang parusa mo, hindi kasing daw bigat ng mga tao na mas masama na kasalanan yung ginawa nila nung sila ay nabubuhay pa. Do you understand, Aaron? So, sabi nila, there's eternal fire. Pero wala namang eternal lake of fire or eternal hell. Okay, walang ganon. Kasi kung merong eternal hell, anak, o may eternal lake of fire, ibig sabihin, ang tao ay magdudusa doon eternally. So, they need to have eternal life para magdusa doon. Tama ba? Kaso lang, anak, wala nga silang eternal life kasi hindi nila tinanggap yun sa Diyos eh. And the only one who has the eternal life is God Himself. And those whom God will give His eternal life. O kung magiging partakers ng eternal life ng Diyos. At yung, kumbaga, parang walang sense, anak eh. Isipin mo, anak, eternity or you will spend eternity sa lake of fire plus 20 years. Kasi nga, mas seryoso pa yung ginawa mong kasalanan kaysa doon sa nangupit lang eh. Diba? So kung halimbawa, pumatay ka na, nag-hold up ka pa, tapos ang ginawa mo, nang-gaasa ka pa. So, is that eternity in the lake of fire plus 400 years? Parang walang sense eh, di ba? O meron naman na hindi naniniwala sa eternal lake of fire o eternal hell. Pero doon ba sa kaparusahan ng Panginoon, may iba-iba ba ng length of time na ang tao ay magdudusa? Hindi, kasi mamaya pag-aaralan natin na sa mata ng Panginoon, Aaron, hindi tayo iba-iba, Aaron, ng bigat ng pagkakasala. Kung ang pag-uusapan ay ang kaparusahan doon sa afterlife, di ba? Doon sa hell at saka eternal, sa lake of fire. Okay, mamaya pag-aaralan natin yun. Pero may sinasabi kanina yung binasa natin eh. Ano yung binasa natin? Greater damnation. Okay? Yun to mga Pariseo at saka yung mga escriba na ito Aaron, yung ginagawa nila, they devour widows' houses at for a pretense, they make long prayers. Sila daw yung dadanas ng greater damnation. Okay, so mamaya pag-uusapan natin as we go further dito sa pag-aaral natin. Okay, so doon na doon sa kaparusahan na yon, both dito sa dinadanas natin dito sa lupa at pati doon sa buhay sa susunod araw. Kumbaga, ang Panginoon nag-provide siya ng way of escape. Okay? Kumbaga, anong ginawa ng Panginoon? He Himself provided a lamb, di ba? Or a sacrifice. So, sino yung sakripisyo na yun? Si Lord Jesus Christ.
Is Christ a different person than God? Or apart from God? Hindi, siya rin yun. Kumbaga, hinubad niya lang yung kaluwalhatian niya, nagsaprot siya ng laman, sa paraan ng kapanganakan ng isang birhen. Tapos, nung lumaki yung bata na yon, God was in him, di ba? Ang Diyos ay tumira doon sa iniluwal ni Maria eh. Okay, so ang Diyos ay nandoon at lumaki yun at ipinako, binayubay sa cross. At siya anak, pagkatapos niya mamatay, ay pumunta sa impyerno para Aaron, kumbaga, tubusin tayo sa impyerno. Okay? At nabuhay na siya ng maguli para Aaron, kumbaga, wakasan yung tawag nito, o dalhin tayo, I should say, dalhin tayo sa isang kalagayan na maluwalhati. Okay, so kung ano siya sa kanyang kalagayan, sa kanyang pagkabuhay na maguli, ay magiging gayon din tayo. Okay, na maluwalhati ang kalagayan. Pero anak, so ibig sabihin, tinubos niya na tayo, di ba, sa kaparusahan doon sa impyerno. Kasi pumunta siya doon eh. Sabi ni Barbara, naghirap din ang Panginoon doon sa impyerno, hindi lang siya doon basta naka-standby. Okay, o naghahantay ng ikatlong araw para umalis siya doon. Okay, so habang nandun siya, ang Panginoon ay dumanas din ng paghihirap. Kung ano yung paghihirap na pwede nating dapat nating danasin kung tayo ang pupunta doon. Okay, so pumunta na siya doon. Pero anak, yun yung kaparusahan sa impyerno. O pagkatapos ng buhay na to, tinubos siya tayo doon. Pero tinubos niya rin ba tayo sa kaparusahan habang nandito pa sa buhay na to, anak? Oo, kasi anak, dinaanan niya ang lahat ng kahirapan eh. Tama ba? Nung siya ay pinanganak, pinag-aralan na natin, simula pa sa kanyang kapanganakan, ay dumanas na siya ng paghihirap. Yung dapat ay tayo ang dadanas, ay dinanas niya na para ma-entitle tayo o magkaroon tayo ng tawag nito, o maging karapat-dapat tayo sa isang buhay, o may balik sa atin, I should say, may balik sa atin yung buhay na nawala natin. Diba? Ano ba dapat ang buhay ng tao, Aaron? Sagana eh, nandoon sa Eden, di ba? Na ang lahat ay provided ng Diyos. Walang kamatayan, walang pagkakasakit at lahat ng ito ay kumbaga, dapat tatamasahin natin, Aaron, doon sa hardin ng Eden kung ang tao hindi nagkasala. Okay? Pero Aaron, hindi natin yun natanggap nung ipinanganak tayo kasi nawala ni Adan yun at saka ni Eva eh. Okay, so anong ginawa ng Panginoon? Dinanas niya ang lahat ng yun. Okay, para sa bagong kaayusan ay maibalik sa atin yung dapat sana ay dinadanas natin kung walang kasalanan. Okay? Babalik tayo dun sa kalagayan na yun, Aaron, na walang kamatayan, walang pagkakasakit at walang pagluha. Okay, sa bagong kaayusan. Bakit? Kasi si Jesus Christ dito sa buhay na to, nung siya nabubuhay, ay dinanas niya ang lahat ng kaparusahan ng kasalanan. So, hindi lang yung kaparusahan sa impyerno ang dinanas niya upang tayo tubusin. Kung hindi, yung kaparusahan din dito sa buhay na ito, Aaron, dinanas niya. Okay, so simula pa lang yun, siya ay ipinanganak na nasa sabsaban. Di ba? Napakahirap na buhay mo na siguro kung ikaw ay, kahit sigurong, kahit sigurong mahirap na magulang eh, di ba? Hindi papayag eh, Aaron, na maisilang sa ganong kaduming lugar yung kanyang sanggol. Kasi it could mean death, di ba, doon sa bata. Pag may infection yun, dahil sensitibo pa yung bata eh. Okay? Pwedeng ganun ang mangyari. Pero si Mary, Aaron, ay sasabihin ba natin na, ba't ganun ginawa ni Mary, tsaka ni Joseph? Wala pa sila sa tamang pag-iisip. Alam naman nila na yun ang Panginoon. Pero Aaron, ang sabi sa Biblia, walang room para sa kanila eh. So it's not Mary and Joseph's choice. Di ba? Hindi yun dahil sa kahirapan nila, kung hindi dahil walang nagbigay sa kanila, Aaron, o nag-offer sa kanila ng maayos na pagpapanganakan. So dinanas ng Panginoon yung ganun kahirap mula pa sa kanyang pagkasilang hanggang sa siya ay ipako sa krus, na ang lahat ng sakit natin na dapat dadanasin dito sa mundong ito ay tinupos niya sa pamamagitan ng kanyang mga latay nung siya ay nabubuhay pa dito sa lupa. Okay, so saan niya tayo tinupos, anak? Okay, sa kaparusahan ng Diyos dito sa buhay na to at saan? Sa buhay na darating. Okay, doon sa lake of fire, doon sa hell, doon niya tayo inalis o doon niya tayo
doon siya nag-offer ng kabayaran sa dalawang klase ng punishment na ibinigay ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Naintindihan niyo pa ba ang from there? Okay, ano ko lang, dinadahan-dahan ko lang. So, ang tao, anak, dahil nga ang Diyos ay nag-author ng provided way, di ba? Siya ang naging sakripisyo. Okay, so ang lahat ng tao na itinilaga sa pagsampalataya at nakatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo, sila ay naging bahagi ng Panginoong Kristo, di ba? By one Spirit, anong hawli yun? Lagi natin, we are baptized into one body. So kung bahagi na tayo ng Panginoong Kristo, parang dinaanan na rin natin lahat yung dinaanan niya. So nasaan siya ngayon? Doon sa kanan ng Ama na sa pinakamataas na lahat ng bagay ay nasa paanan niya. Tama ba? Okay, so tayo bilang mga nakatanggap ng biyaya na yun, Aaron, ang sabi ng Biblia, wala na daw condemnation sa atin. There's now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Okay, basahin natin yun, Aaron, sa Romans chapter 8:1. Sabi dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, wala na to condemnation sa atin, Aaron. Di ba? Kumbaga, wala nang kaparusahan. Wala nang kapahamakan ang nag-aantay sa kanila na tinubos na ng Panginoon. Saan? Sa parusa dito sa buhay na to at sa parusa sa susunod na o after this life. Di ba? Yung hell. Okay, pero tatanungin natin, bakit naghihirap pa rin tayo? Bakit may mga tao na nagkakasakit pa, mga Christian na aksidente pa rin? 'Di ba? Yung may mga Christian pa nga, may mga pastor pa nga na grabe yung mga sakuna na naranasan nila. Brother Branham was killed in an accident or a very horrible accident. Halos hindi mo na makilala yung sinasakyan ni Brother Branham eh. Okay, so may mga tao na totoong na kay Kristo na, pero dumadanas pa rin sila ng maraming mga kalungkutan at kapigatian dito sa buhay na to. Pero sabi mo pa, tinubos na tayo ng Panginoon. Hindi, anak, kasi yung nangyayari sa atin, anak, hindi yung sumpa. Okay, hindi yung kaparusahan na ng kasalanan. Okay, kasi wala na nga there's now no condemnation to them that are in Christ Jesus eh. Okay, so bakit tayo dumadanas ng ganito, anak? Okay. Kasi Aaron, kumbaga, may purpose ang Panginoon sa atin. Okay, may mga bagay na pinahihintulot ang Diyos sa atin, katulad nung nangyari kay Job, di ba? Okay, si Job, Aaron, ay kumbaga, mayaman siya eh. He is the greatest man in the East eh. Pero dinanas niya yung mga hindi natin ma-imagine, nakakayanin ba natin yun o hindi eh. Di ba, yung naganap sa kanya. So, in a very short span of time, naubos lahat at ang natira sa kanya, yung asawa niya na lumilibak pa sa kanya at saka yung mga kaibigan niya na pinagbibintangan siya. Tapos, iniwanan pa siya ng sakit, di ba? Na sabi niya, yung may uod eh. Di ba, sabi niya, though my skin worm eat this body or destroy this body, yet in my flesh I will see God eh. Okay, so ibig sabihin natin, si Job ay tumanggap ng pagsubok. Okay, sa Diyos. Hindi yun sumpa. Pagsubok yun ng Diyos sa kanya. Pinahintulutan si Satanas upang subukin yung kanyang pagtitiis. Okay? So, ano pa? Bakit meron pa tayong mga nararanasan Aaron na kumbaga, minsan, hagupit ng Diyos. Diba? Ibig sabihin, anak, ano ba ito? Yung parang pagpalo sa atin ng Panginoon. So, hindi sumpa yun. Di ba? It's chastening of God. Hindi yun sumpa ng kasalanan. It's God's chastening us. Para Para magpasakdal sa atin. Bakit? Kasi anak, sabi ng Biblia, di ba? All things work together for good. Sumpa ba yun kapag ang lahat ng bagay ay nangyayari sa iyo para sa ikabubuti mo? Hindi, di ba? So sabi ng Biblia, sabi ng Romans 8:28, okay, and we know that all things work together for good to them that love God, to them that are called according to His purpose. Ibig sabihin na ito yung na kay Kristo.
Di ba? Yung mga nakakilala kay Kristo, kasi to them that love God nakakilala sa salita ng Diyos. Di ba? At tayo ay nakaprograma sa programa ng Panginoon na lahat ng mangyayari sa atin without His permission, anak. Di ba? Ay hindi pwedeng mangyari sa atin. Satan cannot even take our life if God is not done with us kung hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Yes, amen. Okay, so lahat yan para sa ikabubuti natin. We just have to find out God's message sa mga paghihirap na o minsan sa mga mahihirap na sitwasyon na nangyayari sa iyo. Ano ba 'yon? Palo ba 'yon o pagsubok? Okay, para magawa mo yung aksyon o yung pagtalima sa mensahe ng Diyos. 'Di ba? Na gusto niyang iparating sa iyo. Kasi pagka pagsubok, nakaranas ka ng bagyo sa buhay mo, tapos ang tinignan mo yan bilang pagsubok, di wala kang pagsisisihan kasi ang tingin mo doon pagsubok Pero pag nakita mo yan bilang palo, i-examine mo yung sarili mo. 'Di ba? Na kailangan kong magsisi at kailangan kong magbago. Bakit? Kasi pinalo ako ng Diyos. Okay, so that is for the believers, anak. Okay, yan ang tawag nito, yan ang ang paggawa ng Diyos sa mga believers. Okay? At depende rin, anak depende sa sa severity ng nagawa mo Okay? Depende sa, ibig sabihin sa anong tawag doon? Pagkalala, nung nagawa mong pagkakamali. Doon ka, yun ang severity din ng palo sa iyo ng Diyos. Okay? Yes. Kumbaga, halimbawa, at hindi lang sa atin ganun din. Kumbaga ibig sabihin sa mga unbelievers, ganun din ang Diyos, anak. Dito sa lupa, anak, hindi chastening ang ginagawa sa kanila pag nagkakamali o pag nagkakasala sila sa buhay na to. Kasi di ba dumating tayo dito makasalanan na? Yes. Okay, pag dumating tayo sa age of accountability at nagde-decide tayo sa tama at mali at nakakagawa ang tao ng kasalanan, ang Diyos pinaparusahan siya. Dito pa lang. So kung anak, bukod pa yun dun sa sumpa ng kasalanan na dinanas ni Eva at Adan, na minana natin yung kapigatian ng buhay. Di ba? Okay. So, on top of that curse, Aaron, na dinadanas ng tao dito sa lupa, kapag nakagawa ka pa ng kasalanan, ay dinadagdagan pa ng Diyos yung kaparusahan na yun. Naintindihan mo ba yung sinasabi ko? Yun ang gusto kong ipaliwanag. Na matapos na ang tao ay tumanggap ng sumpa, di ba, ng kasalanan. Sa pagiging makasalanan niya, taglay niya na yung sumpa na yun Pero pag nakagawa pa siya ng kasalanan, God will strike him still. Di ba? Okay, let's take for an example. Ang pinakaiba lang natin, anak, sa mga unbeliever at saka sa atin. Sa atin, chastening. Okay, pero sa mga tao na unbeliever, ang tawag doon, parusa. Okay? Kumbaga, it's condemnation na hindi katulad ng condemnation o paghatol ng Diyos sa atin. Magkaiba yun. Okay? Magkaiba yung condemnation ng Diyos sa mga unbeliever. Magkaiba din yung condemnation ng Diyos sa mga ano sinabi ko kanina? Believer. Ngayon ay unbeliever. Okay? Magkaiba yun. Tandaan natin. Okay, so, tignan natin yung iba pang points dito. Halimbawa, katulad ni let's give an example. Halimbawa, katulad ni Cain. Anong ginawa ni Cain? Pinatay si Abel. Pinarusahan pa ba siya ng Panginoon? Well, syempre yung kasalanan may kaparusahan na di ba? Kasi minana ng tao, minana ni Cain yung kasalanan ni Eva at saka ni Adan. Nakagawa pa siya ng kasalanan. Ano ang nangyari? Pinarusahan ba siya? Pinarusahan siya. Ang sabi ng Panginoon dito, tingnan natin sa Genesis chapter 4:11 to 12. Sabi dito, and now, sabi niya, art thou cursed from the earth? Isipin mo, may sumpa na yung kasalanan, ate. Meron pa siyang tinanggap na pagsumpa. Ano yung sumpa na yon? Sabi niya, ikaw ay
sinumpa, di ba? Mula sa sanlibutan. Sabi niya, which had opened her mouth to receive thy brother's blood from thy hand. When thou tillest the ground, it shall not henceforth yield unto thee for strength. A fugitive and a vagabond shalt thou be in the earth. Meron pa bang kaparusahan yung nagawa niya, anak? Okay, so on top of the curse ng pagiging makasalanan, pag nakagawa pa tayo ng personal na kasalanan natin, ang Diyos ay paparusahan ka pa. Okay, so yun ang ginawa kay Cain. Si Cain kasi anak, siya ay nagtatanim eh. Okay, nang may kasaganahan kasi the earth was still giving its strength, di ba? Para sa kanya. Pero nung pinatay niya yung kapatid niya, naging maramot na yung lupa. Okay, para sa kanya. At naging palaboy siya sa sanlibutan. Away from the presence of God. So, ang pinag-uusapan natin dito si Cain, is Cain a believer? Hindi, kasi ang believer si sino? Si Abel. Okay. Pero pagdating ng mga anak ng Diyos, okay, let's take for an example si David. Si David, Aaron, ano nagawa niyang kasalanan? Napakabigat. Di ba? Kumbaga, nakita niya si Bathsheba na naliliko. Tapos na-inlove siya. Ang ginawa niya para mapangasawa niya si Bathsheba na may asawang iba, pinadala niya sa digmaan yung kanyang man of war. Diba? Sino yun? Si Uriah. At si Uriah, deliberately nilagay niya with an intention, nilagay niya sa harapan ng digmaan. Para ano? Para mapatay siya doon. Okay, so eventually kumbaga, nagbuntis si Bathsheba. Bakit? Kasi buhay pa si Uriah, nagkaroon na siya ng affair kay Bathsheba eh. So para mapagtakpan yun, gusto niyang mawala na yung asawa nun, di ba? Pero alam ng Diyos kung anong ginawa niya eh. Okay? At nagpadala ang Panginoon ng propeta, at yung propeta ay pinronounce ng Diyos, o inihayag ng Diyos sa pamamagitan ng propeta, si Nathan, kay David, kung ano yung ginawa niya. Okay? Hinayag ng Diyos sa kanya. Pero anak, tumanggap ba si David ng kaparusahan? Tumanggap! Di ba? Kasi yung ginawa niya sa lihim, kasi palihim niyang ginawa yun eh, ay hayag na ginawa sa kanya ng sarili niyang anak. So anong ginawa niya? Yung asawa ng may asawa, tapos pinapatay niya pa yung asawa noon, si Uriah. Okay, so ang ginawa ng Panginoon sa kanya, pinarusahan siya. His own son. No? Anong ginawa ni Absalom? Si Absalom nagrebelde sa kanya at pinakialaman yung mga concubines ni David. Ba maraming asawa si David? So, ginawa ni Absalom na anak ni David, yun ang ginamit ng Diyos, para ipalasap kay David yung kanyang kaparusahan sa ginawa niya kay Uriah. Okay? So, yan ang programa ng Diyos. Kahit na ikaw, Aaron, ay unbeliever o believer, may kaparusahan ng Diyos pag may personal kang ginagawang kasalanan. Lamang, sabi ko nga kanina, pagdating sa mga anak ng Diyos, it's chastening. Pagpalo yun. Pero kay David, kay Cain, hatol yun, sumpa yun. Sabi niya, cursed from the earth eh. Naintindihan nyo? Okay. So, isa pang example. Let's take for an example dito may mga naisulat. Okay. Ano ba si Korah, di ba? When the people of when the people of God, which is Israel, went out of Egypt, doon sa wilderness nagkaroon sila ng mga sigalot doon. Di ba? Nag-aklas sila Korah, di ba? Ang ginawa ng Panginoon, pinatay pa si Korah, at si Datan. Kinain sila ng lupa eh. Okay, at sabi ni Barbanam, sila daw ay eternally separated from God. Yung mga nangapahamak doon sa wilderness. Pero sa wilderness, meron din pinarusahan ng Panginoon eh. Sino yung pinarusahan niya? Si Miriam. Di ba? Nung ginawa ng Panginoon kay Miriam, ginawa siyang kitungin. And Moses stood in the gap. Namagitan siya sa Diyos at kay Miriam. So, si Miriam ba hindi ligtas? Ligtas siya, anak siya ng Diyos. Pero anong ginawa sa kanya? Katulad ba yun ng parusang ginawa ng Diyos kay Korah? Okay. Pinarusahan din siya. Pero yun ay disiplina. Okay? That's the chastening of the Lord.
Okay, pero kay Nathan, tsaka kay Dathan, at tsaka kay Korah, anak, ito ay parusa ng Diyos. It's judgment of God, anak, para sa mga unbelievers. They are eternally separated from God. Nakuha mo, anak? Okay. So, isa pa, anak, meron pang isang example. Isang propeta, si Balaam. Balaam mo sa prophet of God, ate. At sino yung kasabay niyang propeta, anak? Si Moses, di ba? Okay, so si Balaam, Aaron, kumbaga, ang ginawa niya, dinala niya sa pagkakasala ang Israel. Pinarusahan ba siya ng Panginoon? Eventually, pinatay siya ng Diyos. Okay? Pero, si Moses, may nagawa rin siyang kasalanan, anak eh. Sabi ni Branham, he glorified himself above God. Kasi anak, di ba sabi ng Panginoon, paluin mo lang ng isang beses yan. Pagkatapos kausapin mo na lang. Ang ginawa ni Moses, pinalo niya ng 2 beses, nagalit ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Was he chastened? Sabi ng Panginoon, dahil ginawa mo yan, ay hindi ka makakapasok sa promised land. Yes. Oh, in that time, Aaron, hindi siya nakapasok. Pero eventually, anak, namatay kasi siya sa wilderness eh. Hindi siya nakapasok, hindi siya nakatawid ng Jordan eh. What is that? God chastening His children. No? Hindi yan katulad ng pagparusa ng Diyos kay Balaam. Okay, so ang ginagawa lang natin ngayon, sineseparate lang natin, anak, yung punishment ng Diyos dito sa buhay na to, sa unbeliever at saka sa believer. Okay, so sino pa, anak? Ang Sodom. Di ba ang Sodom, anong ginawa ng Panginoon? Ha? Sinunog ng Panginoon yung Sodom. Okay? At, kumbaga, pahamak na yun, anak. Kumbaga, diretso na sa impyerno lahat ng mga nasunog doon, including Lot's wife. Okay? Pero, Aaron, ang Israel, ganun din eh. Pinaparusahan din ng Panginoon ng Israel eh. Okay? At depende, anak, depende sa nagawa mong kasalanan, gayon din ang kaparusahan. Okay? Yung gravity ng nagawa mong kasalanan, anak, ganun din ang severity ng punishment mo. Both sa unbeliever at saka sa believer. Pero ang pinag-uusapan natin sa buhay na ito. Okay? Sa present life. Okay, bigyan natin ng example, yung ng isang talata, sa Lamentation chapter 4 verse 6. Sabi dito, for the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater. So therefore, anak, meron palang kaparusahan na greater eh. Okay? Greater than sa ano daw? Greater than the punishment of the sin of Sodom. Ibig sabihin, sabi ng Diyos, anak, doon sa Lamentation, ang kaparusahan daw na tinanggap ng Sodom, okay? Mas higit pa daw doon yung tinanggap na kaparusahan ng kasalanan ng Israel. Kasi sabi ng Panginoon dito eh, the daughter of my people eh. Okay? So ano to, anak? Yung the daughter of my people, that represents the believers. Kasi ng Diyos yan eh, tao ng Diyos yan eh. Tama ba? Okay, pero yung Sodom, ano yun? Unbelievers yun. So, ibig sabihin, that is believer and unbeliever. Okay, pero may kaparusahan din daw ang Panginoon sa mga unbeliever tsaka sa believer. At dito sa tagpo na to, sa 4:6, anak, sabi ng Panginoon, o sabi ng Biblia, mas higit daw yung, greater daw yung judgment ng Diyos sa kasalanan ng mga anak niya. Okay, ng believer. Okay, pero ano yan? That is chastening. Hindi yan katulad ng kaparusahan ng Diyos sa Sodom. Okay? Bakit? Kasi ang mga chinachasten ng Panginoon, yun yung kanyang mga iniibig, yun yung kanyang mga anak. Okay? Iba yung parusa niya. Pero nagpaparusa ang Diyos. Pero ang pinag-usapan natin ng kaparusahan ngayon ay yung dito sa lupa. Okay, mamaya pupuntahan natin yung afterlife. Okay, so yun ang pag-aaralan natin. Okay, so tayo as believers, I would just like to highlight it. So tayo, pag pinaparusahan tayo ng Panginoon, ano daw ang tawag doon? Chastening. Okay, dinidisiplina tayo ng Diyos. Okay, so tingnan natin yung yung binasa natin kanina na
Yung James chapter 3 verse 1. Okay. Sabi dito, my brethren, sino yung kanino niya ina-address tong salita na to? Sa mga anak niya. Believer o unbeliever? Believer, tama ba? So, kasi brethren ang tawag ni Santiago eh. So, ang kinakausap niya ay mga believers. Okay. Sabi niya, be not many masters. Ibig sabihin, huwag kayong maging mga tagapagturo lahat. Sabi niya, knowing that we shall receive the greater condemnation. So, ano yung greater condemnation? Is that the condemnation with for the unbelievers? Hindi, di ba? It's the condemnation of God doon sa mga sa mga anak ng Diyos, sa mga believer. Which means chastening. Hindi ito katulad ng kaparusahan nila. So, bakit Papa may greater condemnation? Bakit sinasabi mo great, kumbaga, mas higit na kaparusahan? Bakit? Kasi sabi ko nga kanina, di ba? Depende dun sa severity ng nagawa, o yung gravity ng nagawa mo kasalanan. Ganon din yung severity ng kaparusahan mo, katulad ng nangyari kay David. Tama ba na? At katulad ng sinasabi nung sa Lamentations, may kaparusahan na higit. Okay? So, dito kapag ikaw ay kumukuha ng posisyon ng isang guro, tapos sa pamamagitan ng bibig mo ay maraming natitisod, okay? Dahil hindi ka maingat, ang mangyayari, meron kang higit na pananagutan. You are of greater guilt. Okay, dahil sa ginawa mo. Kasi meron kang nadala sa pagkakamali. Okay, so ano ang gagawin ng Panginoon sa iyo? Mas malakas ang palo mo. O mas marami ang palo mo. Or greater is your condemnation. Or judgment. Sa ibang salin, that's judgment eh. Kasi hindi naman tayo na i-condemn when we are believers eh. Ano bang sabi doon? There is now no condemnation to them that believe. Pero merong judgment. So itong condemnation na yan is not the condemnation na sinasabi ng nabanggit natin sa Romans 8:1. Di ba? Nakatulad sa unbeliever. It's the judgments of God. It's the chastening of the Lord. Okay, so isa pa, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 11, 28 to 32. Si Pablo nagdi-discuss dito about the communion eh. But let a man examine himself. No? Siya sa atin ng bawat tao ang sarili niya. And so let him eat of that bread and drink of that cup. Di ba communion yan, Aaron? Sabi niya, for he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself. Okay, ano daw yung iniinom niya? Damnation! Pero there's now no condemnation eh. Di ba? Damnation and condemnation is one and the same thing. So ano yung damnation na yun? Ulitin natin. Chastening. Okay. Pagpapatuloy na natin. Sabi niya, for this cause many are weak and sickly among you. Maraming nagkakasakit sa inyo. Bakit? Kasi Aaron, uminom sila ng damnation for partaking from the communion unworthily. Okay? Tama ba? Okay, so ano daw ginagawa ng Panginoon sa kanila? Pinapalo. Anong ginagawa? Nagkakasakit, yung ibang mahihina. At yung iba daw, sabi ganon, ano yun? And many sleep. Pinapatay ng Diyos. No? Yung mga nagkakasala na katulad nito. Anak. So, merong severity ng parusa eh. Yung iba, nangihina, di ba? Yung iba naman, nagkakasakit. Yung iba ay pinapatay na. Depende sa severity ng paggawa mo. Okay? O ng kasalanan mo. Siguro, kumbaga, nung nagpartake ka ng communion depende dun sa nagagawa mong kasalanan eh. Di ba? Yung basihan ng iyong palo. Alam ba, nag-communion ka, may ganito lang yung nagagawa mong kasalanan. Tapos yung isa naman, nagko-communion, tapos mas malala yung nagagawa niyang pagkakamali. Okay, tapos yung isa naman, kaya pinatay na siya ng Panginoon dahil meron siyang pagkakamali na sobrang hindi na talaga worthy of the gospel. A life that's no longer worthy of the gospel. Okay, so ang ginagawa ng Panginoon, para bago siya pumasok sa
sa higit na kaparusahan, anak, kumbaga, anong ginagawa ng Panginoon? Pinapatay na siya. Uwi ka na lang. Di ba? Uwi ka na lang. Huwag ka nang mabuhay dito. Okay, pero ang sabi dito, for if we would judge ourselves, we should not be judged. Verse 32. But when we are judged, ano daw? We are chastened of the Lord that we should not be condemned with the world. Okay? Kasi iba yung judgment natin, iba yung judgment ng sanlibutan. Okay? Para hindi daw tayo makondemn katulad ng condemnation ng sanlibutan. It's God's grace to us na tayo ay pinapalo. Okay? It's ano ang ibig sabihin nun? Natutupad yung Romans chapter 8 verse 10. It's also for our own good. Okay, yan ang pakikipagdeal ng Diyos sa mga tao na nasa kanyang na sumasampalataya. Okay, so alam na natin kung bakit tinawag na greater condemnation, di ba? Yung sa James chapter 3 verse 1. Bakit? Kasi malala yung ginawa ng mga na kumukuha ng posisyon ng pagiging guro tapos nakakatisod pa ng iba So, ang tawag doon, greater condemnation kasi mas malupit yung hagupit sa kanila ng Diyos. Okay, mas maraming hataw sa kanila ang Panginoon. When I say hataw at hagupit, alam niyo na ibig kong sabihin, di ba? Okay. Hindi greater judgment, nakatulad nung sa Pariseo. Mamaya pag-usapan natin yun. Okay, so ngayon, sige, pag-usapan na natin. Yung greater condemnation naman for the unbelievers. Okay, balikan natin, anak. Balikan natin yung Matthew chapter 23 verse 14. Sabi niya, woe unto you, laking gaban nyo, mga skribo at mga Pariseo, hypocrites, for ye devour the houses o widows' houses, and for pretense make long prayers, therefore ye shall receive the greater condemnation. Okay, mas malupit daw. Tandaan natin, it's preceded by definite article, the greater condemnation. Ibig sabihin, anak, may specificong tinutukoy dito si Lord At hindi marami, kung hindi isa lang. Okay, meron siyang tinutukoy na greater condemnation. Hindi niya sinabing you will receive a greater condemnation Meron siyang, alam mo yun, anak, yung ibig sabihin ng definite article na yan, meron siya talagang tinutukoy na specificong bagay. At nag-iisa lang yun. Tama ba? Kasi the greater condemnation. Hindi niya sinabing greater condemnation. Pag sinabi mo kasing agad, merong mga maraming Diyos, pero merong, kumbaga, at merong isang Diyos lang na tinutukoy siya doon. Amongst many gods. Diba? Agad. Pero pag sinabi niyang the God, alam na natin kagad kung sino yun. Tama ba na? Kasi pag sinabi mong a God, marami pang pwedeng pumasok sa iyo na kaisipan kung sinong Diyos Kasi a God lang Pwedeng si Satanas, kasi Diyos din si Satanas. Di ba? Pwedeng yung mga ribulto, kasi Diyos din sa ibang tao yun. Pwedeng yung mga hari, kasi ginagamit o tinitingala ng mga ibang nasyon, yung mga hari nila bilang Diyos. Tama ba? Pero pag sinabi mong the God, isa lang yung tinutukoy nun. Sino yun? Yung totoong Diyos. Tama ba? Pero pag dito, i-apply natin dito dyan, yung prinsipyo na yun, they shall receive the greater damnation. Jesus Christ is just speaking of one damnation, which is greater. Di ba? Meron siyang tinutukoy na isang damnation na yun, na ang tawag niya ay higit na damnation. Tama ba? Higit na kaparusahan na tinutukoy yung Panginoon. Okay. So, ano yun? Ano yung the greater damnation na sinasabi ng Panginoon? Okay, so the greater damnation na tinutukoy diyan, anak, ay hindi yung kaparusahan sa buhay nito. Ano yun? Yung kaparusahan sa afterlife. Okay, yun yung greater condemnation or damnation. Kasi anak, walang pwedeng mag-describe ng kaparusahan na yun. Okay? Ngayon,
it's still a comparison eh. Meron pang comparison doon kasi merong greater than eh. Or I should say greater eh. Tama ba? Pag sabi mong greater, merong lesser. May less severe, di ba? So ano yung less severe? Yung kaparusahan dito sa lupa. Okay? So yung kaparusahan dito sa lupa, merong greater damnation pa doon. Ano yun? Yung kaparusahan sa afterlife. Yun yung tinutukoy ng Panginoon, the greater condemnation. Or I should say, the greater damnation. Nakakuha niyo pa yung sinasabi ko na naririnig ko pa ba? Okay, ngayon anak, doon ba sa afterlife, doon sa kaparusahan, ngayon, pupuntahan na natin. Meron bang mga tao doon na talagang merong tinatawag na greater punishment or less punishment? They will spend less time in hell or they will spend less time in the lake of fire kasi konti lang yung kasalanan nila. Hindi, anak. Kasi sa mata ng Diyos, pagdating dun sa kaparusahan na yun, no, sa afterlife, sa white throne judgment, isa lang ang bigat ng kasalanan ng lahat ng tao. Okay, kahit na natupad mo pa lahat ng batas, anak, at you fail sa isang kautusan ng Diyos, sa mata ng Diyos, anak, isang bigat lang yung kasalanan nyo. Katulad din yan ng kasalanan ng mga pusakal ng mga tao. Okay, kahit na ano pang bait mo dito pero may ginawa ka lang isang kasalanan, anak, lahat na yun, anak, ay parang nabali mo na. Yung ba yung sinasabi ng Biblia? O basahin natin. Ang sabi dito sa James chapter 2 verse 10. Sabi dito, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, he is guilty of all. Pagka meron ka doon nagawang anak, maraming mabubuting bagay, ibig sabihin natupad mo yung mga batas. Pero may na-offend kang isang batas, ano daw yung nagawa mo? Sabi doon, you are guilty of all. Lahat daw ng batas, anak, parang sinira mo na. Okay, sabi dito, for he that said, do not commit adultery, said also, do not kill. Now, if thou commit no adultery, yet if thou kill, thou art become a transgressor of the law. So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty. Ibig sabihin, anak, sabi ni Santiago, anak, gumawa kayo at magsalita na katulad ng mga hahatulan ng batas ng kalayaan. Bakit? Ano yung batas ng kalayaan? Yun yung mga tao na nasa biyaya na ng Diyos. Sabi niya, gumawa kayo at magsalita na parang kayo ay nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Pero anak, merong mga tao na nasa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan. Yun yung mga hindi pa nakatanggap ng biyaya ng Diyos. Nasa ilalim pa rin sila ng law of sin and death, katulad ni Eva at ni Adan. Inutusan sila na gawin to, kailangan gawin nila yan, otherwise sila ay paparusahan ng Diyos. Okay? So ano ang kailangan ng tao kung siya ay nandoon sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan? Anong dapat niyang gawin? Kailangan to pa rin niya yung buong batas. Bakit? Kasi pag na-open niya yung isa doon, parang nabali niya yung buo. Okay? Wala nang sense yung lahat ng ginawa niya. Yung lahat ng katwiran na ginawa niya, hindi na yung nakikita ng Panginoon. Nakatingin lang ang Diyos doon sa isang kasalanan na ginawa niya. Kasi para sa Diyos, you offended all. So, sa kaparusahan ng Diyos, anak, sa second resurrection, ano ang mangyayari sa iyo? Titignan ka ba ng Panginoon? Maliit lang yung nagawa mo kasalanan. Ha? At kaya ang gagawin sa iyo, 30 minutes ka lang sa lake of fire. Okay, medyo malaki yung nagawa mong kasalanan, kaya medyo 1 linggo ka sa lake of fire. Yung talagang nagawa mo na yung halos lahat ng mga pagkakamali, anak, nabali mo na lahat ng batas, lahat ng karumal-dumal na paggawa, nagawa mo. Sabihin ng Panginoon ba, trillion years ka doon sa lake of fire? Hindi naman ganun eh. Kasi sa Diyos, anak, ang lahat ng mga nagawa mo, isa lang ang anak, isa lang ang katumbas niya. Nabali mo ang lahat ng batas. Okay, kahit na isa lang yung nabali mo dyan, para sa Diyos, nabali mo ang lahat ng batas. So therefore, walang
Walang mahaba at maikling kaparusahan sa lake of fire. Walang mabigat at walang magaang na kaparusahan sa lake of fire. Okay? Pero ang tingin ng Diyos na nakaparusahan doon sa buhay pagkatapos nito, greater condemnation. Okay, that's the greater condemnation kasi higit yon sa pwedeng danasin ng tao dito sa buhay na to. Di ba? Yung Sodom at Gomorrah, pinugnaw lang sila ng Panginoon eh. Pero pagdating ng panahon naharap sila sa second resurrection, ahatulan pa uli sila ng Diyos para para parusahan sila ng greater condemnation o greater damnation. Okay? Hindi greater dahil mas higit yun kaysa sa ibang paparusahan ng Diyos. Kasi isa na nga lang ang tingin ng Diyos sa lahat ng mga pagkakamali ng tao. Kundi tinawag siyang greater, anak. Bakit? Kasi higit yun kaysa sa dinanas ng Sodom nung pugnawin ng Diyos ang Sodom dito sa lupa. Okay? Sa buhay na to. Kumbaga, pinaulanan lang sila ng apoy, Pero pagdating sa impyerno, sabi ni Barbana, walang pwedeng mag-describe ng pwede mong sapitin doon. There's no word, anak, that can describe or identify the suffering, the kind of suffering that you will experience in hell. So yun yung the greater condemnation. Greater than what you can suffer while you are here on earth sa buhay na ito. Okay? Ano ba? Maliwanag? Dali lang. Sana talaga Okay, tingnan natin anak sa Galatians chapter 3 verse 10. Sabi ito, for as many as are of the works of the law, yung mga nasa ilalim ng nasa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, law of sin and death. Okay, pag nandun ka pa, hindi ka pa nakakatanggap ng salita ng Diyos, hindi ka pa nakakaakap sa biyaya niya. Wala ka pa sa law of liberty or the spirit of life. Okay, nandun ka pa sa pagiging makasalanan. Sabi dito, for as many as are of the works of the law are under the curse. Ano daw yung marami bang curse ba? Isa lang di ba? The curse, definite article. For it is written, cursed is everyone that continueth not in all things that are written in the book of the law to do them. Ibig sabihin kahit nagagawa mo na yung kalahati, pero hindi ka nagpapatuloy, ibig sabihin, meron kang mga nababali. Katulad din yun yung sinabi ni Santiago. Diba? Kailangan tuparin mo lahat. Otherwise, pasok ka dito. Meron kang sumpa. Kasi hindi ka nagpatuloy sa pagtupad ng lahat. Diba? Sabi ko noon, in all things. Okay, pareho lang ng sinasabi ni Santiago, diba? You have to fulfill the righteousness of God kung ikaw ay nasa ilalim ng batas sa kabuuan nito. Diba? Yung buong batas dapat mong tuparin. Okay? So, halimbawa natupad mo yung 99%, yung 1% na bali mo, nasa ilalim ka pa rin ba ng sumpa? Yes. Nasa ilalim ka ng sumpa. Iba-iba ba ng sumpa? Pagkakapareho lang. Curse. Sabi ko nun, the curse. You are under the curse. Okay, isang sumpa lang yun. So, walang marami, kumbaga, walang mabigat at saka magaang nakaparusahan sa impyerno at saka sa lake of fire. Isa lang yun. Kasi isa lang ang tingin ng Diyos na bigat ng kasalanan na meron ng mga tao na hindi tumanggap ng biyaya ng Diyos. Okay? Pero dito sa buhay na to, habang nandito pa, merong severity. Di ba? Yung severity ng kaparusahan. Depende sa nagawa mo kasalanan. So, iba yung kaparusahan ng Diyos dito sa lupa. At saka iba yung kaparusahan ng Diyos doon sa second resurrection. Okay, so isa pang versikulo. Luke 13:1 verse 3, 13 verse 1 to 5. Sabi dito, there were present at that season some that told him of the Galileans, whose blood Pilate had mingled with their sacrifices.
And Jesus answering said unto them, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans, because they suffered such things? Sabi niya, sa palagay nyo ba, yung mga pinarusahan ni Pilato, higit na makasalanan kaysa sa mga tao nasa Jerusalem o sa mga Galileans na iba? Sabi ganito, because they suffered such things, I tell you, nay, sabi ng Panginoon, hindi. Okay? But except ye repent, ye shall all likewise perish. Okay? Pagkakapareho lang yung inyong pupuntahan. Sabi niya, walang higit na mas makasalanan, tsaka mas mababa lang yung kasalanan. Sabi ng Panginoon, walang, sabi niya, tingnan mo asan na ba yun? Sabi niya, suppose ye that these Galileans were sinners above all the Galileans? Sabi niya, hindi. Pare-pareho lang kasi tingin ng Panginoon Pagdating sa kaparusahan, sa hinaharap. Hindi dito sa mundong ito, anak. Kasi hindi naman lahat imimingil ni Pilate yung mga dugo ng lahat ng mga Galileans na mga kasalanan na hindi nagsisi. Hindi nyo, anak. Meron silang kanya-kanyang tatanggapin sa lupa, di ba, dito sa lupa bilang kaparusahan. Pero pagdating doon sa bagong kaayusan, pag hindi sila nagsisi at hindi sila tumanggap ng kaligtasan, pare-pareho lang ang dadanasin nila. Sabi ng Panginoon, hindi, sabi niya, walang mas malalang makasalanan tsaka medyo malalang kasalanan. Sabi niya, pare-pareho lang kayo pag hindi kayo nagsisi. Kinakapos kasi ko ng vocabulary. Hindi ko maano. So basahin pa natin. Sabi nito, of those 18, sabi niya, upon whom the tower of Siloam fell and slew them. Ito naman, aksidente, Okay, yung kapamakan nung mga Galileans naman, kumbaga, yun yung ginawa ni Pilato, tao ang gumawa nun. Ito naman, aksidente. Bumagsak yung Tower of Siloam sa kanila. Okay, is that God's permission? Kumbaga, permissible ng Panginoon yun. Kasi bilang pagparusa sa kanila sa mundong ito magkakaiba Di ba? Magkakaiba yung hirap na tinanggap ng mga pinarusahan ni Pilato at saka ng mga nabagsakan ng Tower of Siloam. Doon sa Tower of Siloam, instant patay ka dun Halos wala kang kahirap-hirap Pero yung mga pinaglaruan pa ni Pilato, mas malupit yung torture na ginawa sa kanila. Tama ba? So mayroong severity ron Nakuha mo? May severity ng dadanasin mong kaparusahan dito sa lupa. Dito sa lupa. Pero sabi ng Panginoon, sabi niya, hindi sila they are not sinners above anyone. Okay? Pagdating sa kaparusahan, doon sa hinaharap. Bakit? Kasi pag hindi sila nagsisi, they will all suffer the same thing. They will likewise perish. Nakuha mo? Walang mahirap at saka mas madaling kaparusahan. It's the same thing. Bakit? Kasi they are all sinners in the eyes of God. Equally guilty. Okay? Equally guilty. Siguro, tulungan ako ng Panginoon para makaikita ko. Okay, isang bahagi ng Biblia yung babasahin natin, that's mentioned about many stripe and few stripe. Okay, fewer stripe, I should say. Yung pag sinabi mong stripe, yung hagupit, di ba, yung latay. Okay, basahin natin yun. Kasi minsan nalilito ang tao din. Sabi dito, and the Lord said, who then is that faithful and wise steward? Okay, whom his Lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season. Blessed is the servant whom his Lord, when he cometh, shall find so doing. Sabi niya, mapalad daw yung mga lingkod na iniwanan ng Panginoon nila, na pagbalik ng lingkod ng Panginoon nila, yung lingkod ay gumagawa ng mga ipinagkatiwala sa kanyang gawain. Okay? Sabi dito, kumbaga, binibigyan ng Panginoon ng parabola di ba? Yung gusto niya, dinadaan ng Panginoon sa parabola, yung kanyang gustong mensahe na iparating. Sabi dito,
Mapalad daw yun, no? Yung mga tao na yun, yung mga servant na masusumpungan ng Lord nila o ng Master nila na tumutupad ng kanilang mga tungkulin. Sabi niya, "Of a truth, I say unto you, that He will make him ruler over all that he had." Okay? Meron daw gantimpala, anak. Okay, but and if that servant say in his heart, "My Lord delayeth his coming," and shall begin to beat the men servants and maidens, and to eat and drink and to be drunken. Alam niya ba yung kalooban ng ano niya, ng master niya, ng Panginoon niya, anak? Alam niya eh. Alam niya yung dapat niyang gawin. Pero dahil iniisip niya na matagal pang dumating yung Panginoon niya, hindi niya tinupad yung kalooban ng master niya. Okay, tuloy natin. "The Lord of that servant, when," sabi niya, "will come in the day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware, and will cut him in sunder, and will appoint him his portion with the unbelievers." Okay? So, nung una, yung servant na yun, anak, identified siya sa mga believers. Tama ba? Kasi ang pinatutungkulan ng Panginoon dito, servant eh. So, identified siya amongst the servant of God and mga believers. Okay? Pero anak, sa kongregasyon ng Diyos, anak, merong mga tao na totoong mananampalataya, predestinado, baptized with the Holy Ghost, at meron din naman, anak, na katulad ni Judas, identified with the apostles, pero dumating sa punto na binitray niya ang Panginoon at hindi siya nagpatuloy. At tinuring siya na son of perdition. Hindi na siya kinilala ng Panginoon bilang kanyang mananampalataya. Okay? Sabi dito, "But he that knew not, indeed," hindi pa tayo tapos doon. Sabi niya, "And that servant which knew his Lord's will and prepared not himself." Alam niya yung kalooban ng Diyos na eh. Okay, alam ng tao na yun yung kalooban ng Panginoon niya. Pero hindi siya naganda. Sabi niya, "Neither did according to his will shall be beaten with many stripes." Yung bang many stripes na yan, anak, ay tumutukoy, anak, sa higit na kaparusahan sa afterlife. Doon sabihin, mas marami siyang dadanasin kahirapan doon. Hindi, it only speaks about greater damnation or greater condemnation. Pag sinabi mo many stripes, hindi mas mahirap na na dadanasin siya afterlife o sa second resurrection o sa white throne judgment. Ang tinutukoy lang dyan, greater damnation, na dadanasin niya yung katulad ng mga dadanasin ng mga unbelievers. Okay? Ano yung dadanasin ng mga unbelievers, Aaron? Greater damnation. Bakit tinawag na greater? Kasi it's greater than what you can suffer as a punishment dito sa world. Okay? Yun yung many stripes. Ibig sabihin, greater punishment. Ano yung greater punishment? Yung sa impyerno at sa lake of fire. Hindi mas mahabang oras sa lake of fire, but the punishment of the lake of fire and hell is the greater damnation itself. Yun yung many stripes. Okay. Sabi niya, he will have his portion with the unbelievers. Bakit? Kasi ituturing na matapos na malaman mo yung kalooban ng Diyos bago willfully sinuway mo pa rin siya, wala nang pag-asa, wala nang kapatawaran pang nag-aantay sa iyo. Okay? Bakit? Kasi ang nag-aantay na sa iyo, anak, yung greater damnation. Okay? Yung kaparusahan sa afterlife. Bakit? Kasi sinabi dito, anak, tingnan natin sa Hebrews chapter 6, verse 46. Sabi dito, "For it is impossible," imposible na daw. Okay? "For those who were once enlightened," nakita nyo ba yung binasa nating parabola kanina? Alam niya yung kalooban ng Panginoon niya, pero hindi niya ginawa. Katulad din ito, they were enlightened. Sabi nyo, "And have tasted of the heavenly gift, and were partakers of the Holy Ghost, and have tasted the good word of God, and the powers of the world to come,
If they shall fall away, to renew them again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh, and put Him to an open shame. Okay? Alam niya yung, naliwanagan na siya, alam niya na yung gagawin niya dapat, pero hindi niya ginawa. So, pag dumating yung visitation ng Diyos sa kanya, alam niyo, anak, ang visitation, hindi sa rapture. Anytime, God can visit you. No? Habang buhay ka pa. No, pwedeng ngayon ay bisitahin ka ng Panginoon at yung pagbisita niya sa iyo ay pwedeng huling pagkakataon mo na magkasala. And you already have crossed the boundary line between mercy and judgment. Okay? Unpardonable na yung kasalanan mo. Kasi sabi dito, di ba? It is impossible na raw to renew them again unto repentance. Diba? Seeing they crucify to themselves the Son of God afresh. Kumbaga, isa pa, Hebrews chapter 10:26 para mas malinawan tayo. Okay. Sabi dito, for if we sin willfully, pag sinabi mong sinning willfully, kasi alam mo yun eh. Alam mo yung dapat mong gawin, pero ginawa mo pa uli. Sabi niya, after that we have received the knowledge of the truth. Yung ba yung parabola kanina? Alam niyo yung kalooban ng Panginoon niya eh. Pero hindi niya tinupad. Sabi dito, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation. Saan yun? Afterlife, anak. Merong kaparusahan after this life. Yun, sabi nga nun, he that despised Moses, o binibigyan niya to ng parallelism, anak. Ibig sabihin, hinahalin tulad niya yung kay Moses. Sabi dito, he that despised Moses' law died without mercy under 2 or 3 witnesses. Oh, may dalawa o tatlong witness. Ibig sabihin, anak, dalawa o tatlong beses mong ginawa. No, na ikaw ay sinaway, pero hindi mo pa rin itinugid yung sarili mo. Okay, sabi ko, mamaya pupuntahan natin yun. Sabi niya, how much sorrow punishment suppose he? Ano yung sorer? Comparison pa rin yan, anak. Kasi mayroong sorer, ibig sabihin, mas mahirap. No? Na punishment. Saan kinukumpara? Kinukumpara yan dun sa dinanas ng mga tao sa batas ni Moses. Sa batas ni Moses, anak, pag nagkasala ka, under 2 or 3 witnesses, anak, if you sin willfully, yan ang gagawin sa'yo. Babatuin ka sa pintuang bayan hanggang mamatay ka. Sabi ni Paul, mas mahirap pa daw doon, sorer punishment than that. So ano yung sorer punishment? That is the punishment of God sa second resurrection. Yes. After this life. Okay? Yun yung sorer punishment. Hindi sorer punishment, katulad ng babalik uli para maging malinaw sa inyo, na hindi mas mahaba yung oras mo dun sa impyerno, mas mahaba yung oras mo sa lake of fire. Hindi ganun. That itself, the punishment of the lake of fire or annihilation in the lake of fire, at saka yung hell, that itself is the sorer punishment or greater damnation. Okay, so bakit ganun? Bakit sabi doon? Sabi ganun, anak, he will have his portion with the unbelievers. Bakit? Kasi sabi ng Panginoon, di ba, anak, kapag mayroon ka raw nakitang isang kapatiran na hindi lumalakad sa ayon sa kalooban ng Diyos, anong gagawin daw? Sasawayin mo. Okay. First witness na yun. Okay, first witness. Ngayon, pag hindi pa rin siya tumalima, anong gagawin mo? Magsasama ka ng isa at kakausapin mo siya. Second witness. Pag hindi pa rin tumalima, Aaron, ano na? Dadalhin mo siya sa iglesia. Third witness. Pag hindi pa tumalima, anong sasabihin ng iglesia? Ituturing na raw siya publikano or unbeliever. So pag unbeliever ka, ano naghihintay sa'yo na? Ha? Greater damnation. Yung annihilation sa lake of fire at impyerno. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. Ngayon, ano naman yung sinasabi kanina sa parabola? Balikan nga natin yung parabola ng Panginoon. Sabi dito,
Meron pa. Eto, basahin natin ha. But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. Ibig sabihin ng few stripes, anak, hindi siya, kumbaga, less severe na punishment. Ano yung ibig sabihin ba nun? Mas konting oras sa impyerno? Hindi. Kumbaga, hindi niya dadanasin ng mga unbelievers sa lake of fire at sa impyerno. Less o kaya few stripes, ibig sabihin mas less yung severity ng punishment. So saan yun magaganap? This life. Sa buhay na to. Okay, kasi yun lang naman yung less punishment eh. Sa afterlife, walang less and few and severe eh. Dito lang sa buhay na to eh. Okay? So, ito yung tinatawag na less punishment sa buhay na to. In comparison to dun sa many stripes, which is the afterlife punishment. May kapatawaran pa ba to, Aaron? Ha? Yung hindi mo sinasadya kasi hindi mo alam eh. Meron pa. Ang ibig sabihin, anak, dalawa lang yan, anak eh. Pagka hindi mo alam yung batas, nagawa mo. Yung kalooban ng Diyos, hindi mo alam, tapos nagawa mo. Dalawang bagay lang yun. Una, di ba, kumaga, hindi ka aware eh. You did it ignorantly ng belief eh. Di ba, katulad nung ginawa ni Pablo eh. Pangalawa, ibig sabihin, hindi mo sinasadya. Tama ba, anak? Sa Bible, anak, sa Old Testament, pag ang isang tao nakapatay siya ng hindi niya sinasadya, meron siyang pag-asa. Saan siya tatakbo? Para hindi siya mapaparusahan. Saan siya tatakbo, Aaron? Sa City of Refuge. Mananatili siya doon hanggang buhay yung saserdote. Okay? So, meron pang kapatawaran. Pag hindi mo sinasadya yung kasalanan mo. Pero sinabi ng Hebrews chapter 10, if you sin willfully, ibang usapan yun. Okay? Pero pag hindi mo sinasadya kasi hindi mo alam, may kapatawaran pa. Pero pwede kang parusahan. Tama ba? Kasi ano sabi doon? Meron pa rin stripes eh. Di ba? Pero yung stripes na yun, hindi sa afterlife. Kung hindi dito sa buhay na to. Anong ginawa kay Pablo na? Di ba si Pablo, sabi niya, tignan nga natin sinabi ni Pablo. Sabi ni Pablo sa Timothy, ito. Sabi niya, and I thank Christ Jesus our Lord, who what enabled me for that He accounted me faithful, putting me into the ministry, who was before a blasphemer. Sipin mo ginawa ni Pablo, blasphemy. Sabi niya, and a persecutor and injurious, but I obtained mercy. Nakatanggap pa siya ng abag. Pinatawad siya, anak eh. So, kung nakatanggap siya ng abag, tatanggapin niya ba yung greater damnation? Hindi. Sabi niya, because I did it, ignorantly ng belief. Ibig sabihin, hindi niya alam eh. Tama ba? Hindi niya alam yung mensahe. Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Pinalo ba siya? Pinalo siya lang eh. Pinalo siya doon on his way to Damascus. Ang ginawa ng Panginoon sa kanya, kumbaga, pinakitaan siya ng liwanag at nasubsob siya sa lupa at halos, sabi ni Barbara, halos mawala daw yung mata niya eh. Okay? So, yun ang ginawa ng Panginoon sa kanya. Bakit? Kasi, hindi niya alam yung ginagawa niyang pagsaway. O pagsuway, I should say. Okay, so isa pang talata sa Biblia. Siguro, this will be the last one. Tapos wrap up na tayo. Verse 27, Leviticus chapter 4, verse 27. Sabi dito, and if anyone of the common people sin through ignorance. Hindi niya alam, di ba, na kung ano yung nagawa niya while he do it, somewhat against any of the commandments of the Lord concerning things which ought not to be done, and be guilty, or if a sin which he had sinned come to his knowledge, then he shall bring his offering. Meron pa bang kapatawaran? Yes. Meron kasi pwede pa siyang mag-alay ng offering eh. Sabi nito, for his sin which he had sinned, and he shall lay his hands upon the head of the sin offering, and slay the sin offering in the place of the burnt offering. Sabi nga ron, and the priest, saan naman?
And the priest shall burn it upon the altar for a sweet savor unto the Lord, and the priest shall make an atonement for him, and it shall be forgiven him. Okay? Meron pa rin kabayaran doon eh. Tama ba? Kasi kailangan mag-alay siya eh. So, papaluin ka rin ng Panginoon. May kabayaran din yun. Pero merong kapatawaran na hindi mo sasapitin yun. Greater damnation. Okay? Si Pablo ba, pinatawad ba siya? Pinatawad siya. Pero tandaan natin, anak, if you know what to do, okay, alam mo yun, pinapangaral sa inyo, and you sin willfully, there is now no sacrifice for your sin. Anong meron ka? Greater, sorer punishment, which is the punishment of God in the afterlife. Mas mahaba ba yung tatanggapin mo ron? Na oras, sali ko pa rin hindi. Pare-pareho lang kayo. Dahil ang tingin ng Diyos sa kaparusahan, sa ginawa niya, isa lang. Bakit? Kasi pag binali mo yung isang kasalanan, ay parang pinali mo na lahat. Para doon sa mga tao na hindi na natili sa kaligtasan. Okay, nandun ka pa rin sa law of sin and death. At kasama mo yung mga unbelievers na paparusahan. Okay? Kasi in the first place, hindi ka naging totoong believer. Okay? Hindi ka nakatanggap pa rin ng biyaya ng Diyos. Hindi ka pa rin na born again. Hindi ka pa rin na-baptize ng Holy Ghost. So therefore, pwede bang i-apply sa iyo yung Romans chapter 8 verse 1? There is now no condemnation? Hindi. Kasi you will be condemned together with the unbelievers. Dito sa mundong ito and in the afterlife. Okay? Doon sa second resurrection. Paparusahan kayo ng Panginoon. Pare-pareho lang ang haba at bigat ng inyong kaparusahan. Okay, that is the greater damnation. Okay, just to check your understanding. Ano yung greater damnation? Ano yung greater damnation below? Kaparusahan saan? Afterlife. Doon sa lake of fire. Annihilation sa lake of fire sa impyerno. Oh, that is called the greater damnation. Okay? I should say, pare-pareho lang yung mga unbelievers doon. No, ng kaparusahan. Okay. So, kung greater damnation na yun, so ibig sabihin, ano yung less severe punishment? Yung dito sa buhay na to. Okay? Dalawang klase ng kaparusahan lang yun. Dito sa buhay na to, at saka yung sa buhay na darating. Okay? Pero habang nandito ka sa buhay na to, anak, at meron ka pa rin meron kang ginagawang personal na pagkakamali at kasalanan, paparusahan ka ng Diyos. Depende sa gravity ng nagawa mo. Dito lang ina-apply yun, Aaron. No? Yung bigat ng kaparusahan, depende sa nagawa mo kasalanan. Dito sa buhay na to, dun lang ina-apply yun. But not in the afterlife. Okay? May kaparusahan din doon. And that is called greater punishment. Greater damnation. At verse 1. Magandang lang ang pangarap.